So mga sangkay, alam nyo, hindi na po talaga normal itong nangyayari ngayon sa ating mundo. At ito, ang ating bansa, mga sangkay, nakaranas po ng 4 na bagyo na parang nagpaparada mga sangkay at mismo mga eksperto, mga scientist, nagulat. So, hello, what's up guys? Kamusta po kayong lahat? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Naway, okay lamang po ang bawat isa sa inyo. Anyway, kung ikaw ay isang solid sangkay, mag-comment ka po sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lokasyon, inyong mga lugar. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, eto po mga sangkay, tayo po ay malapit na dumating sa 1.4 million subscribers. Kaya naman, ano pang hinihintay mo? I-click nyo po yung subscribe button na makikita sa ibaba, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, mga sangkay, tingnan po natin itong balita tungkol po dito sa 4 na parada ng mga bagyo sa Pilipinas. Na maging ang mga eksperto, naging usap-usapan po nila ito ngayon, mga sangkay. At ayon po dito, hindi daw po normal ang pagpasok ng 4 na bagyo sa loob ng isang buwan. Hindi nga po natin alam kung 4 lang to mga sangkay. Pwede pang masundan pa ito ng iba. 'Di ba? Sunod-sunod po ito mga sangkay. O, tingnan po natin ang balita. Hindi normal ang pagpasok ng 4 na bagyo sa Philippine Area of Responsibility o PAR o sa Western Pacific Ocean sa loob lamang ng isang buwan. Ayon sa US-based National Aeronautic and Space Administration o NASA, very unusual o hindi pangkaraniwan ang ganitong pangyayari. Hindi pangkaraniwan ang ganitong nangyayari mga sangkay. Ayan po, ito po yung mga international name na nakapangalan kasi galing po ito sa NASA itong kuha. Sila po mismo ay nakapag-obserba. Ayan po mga sangkay, pagkasunod-sunod. Mga dumaan po ito na bagyo sa Pilipinas na may mga international name. Si Yinsing, si Torahi, o Toraji, si Usagi, si Manyi. Itong Manyi, mga sangkay, ito po yung Pepito ngayon na sinasabing malakas na bagyo na binantayan po ng marami sa ating mga opisyal ng gobyerno at lahat po ata ng tao, mga sangkay, nagbantay nito. So, hindi daw po normal at very unusual. So, anong mayroon? Isa lamang po ang ibig sabihin niyan, mga sangkay. Yung climate change ngayon sa ating planeta, ang pinakaugat kung bakit nangyayari ito. At ito po ay delikadong sitwasyon ng ating mundo. Sapagkat kahit po ito mga very unusual, just imagine, in just 1 month, 4 po na bagyo, magkakasunod. At kung titingnan po natin, pare-parehas po ng dinaanan. Sino mag-aakala mga sangkay na ang tinahak ng isa, tatahakin din ng isa, tinahak din po ni Usagi, tapos ito na namang si Pipito o Manyi. So how come? Because of climate change. Ito na pong nangyayari ngayon mga sangkay. Actually, marami pong mga mga kababalaghan o mga matatawag po natin extreme weather events na nagaganap po sa ating planeta. Just like doon po sa Saudi Arabia, yung kanila pong disyerto na napaka-rare mga sangkay, bigla pong inulan ng yelo. I know, some part of Saudi Arabia, sabi po nila, nagkakaroon daw po ng pagpatak minsan ng snow. Pero, iyon talaga, nagkaroon ng hailstorm. Sino mag-aakala po, mga sangkay, na gano'n na po ang mangyayari ngayon sa maraming mga lugar sa ating mundo? Yung isa pong disyerto po, mga sangkay, doon sa South Africa, doon sa some part of Africa, mga sangkay, yung Sahara, bigla pong binaha. So, ito na po ngayon, mga sangkay nangyayari sa ating planeta. Very unusual weather events that we have seen and witnessed, mga sangkay. Nakikita po talaga natin itong mga delikadong nangyayari ngayon sa ating mundo, dulot po nito mga weather events. Iniulat din ng Japan Meteorological Agency na ito ang unang pagkakataon mula pa noong 1951 First time
na nagkaroon ng maraming bagyo sa Pacific Basin. Sa binahaging satellite image na Isipin nyo yan mga sangkay, sa Pacific Base, mga sangkay. First time na nangyari since 1951 na nagkaroon po ng ganitong klaseng mga bagyo. And lahat po ngayon, mga sangkay, ng maraming mga lokasyon o maraming mga bansa, ito din po talaga ang nararanasan. Yung, halimbawa na lang, yung mga bagyo na dumadaan po doon sa bansang Amerika, sunod-sunod din po. Mas malala lamang po talaga dito sa atin. Kasi pinag-uusapan na po tayo ngayon sa international eh. Kasi 4 na bagyo, nagparada, sunod-sunod. ng NASA noong November 11, makikita ang mga bagyong Marce, Nika, Ophel at Pepito. Marce, Nika, Ophel, at Pepito. Ito po yung mga pangalan niyan, mga sangkay. Na nasa loob o di kaya naman nasa paligid lang ng Pilipinas. Grabe. Paliwanag ng NASA, ang typhoon season sa West Pacific ay nangyayari sa buong taon, subalit kadalasan ng mga bagyo ay nagsusulputan o nabubuo sa pagitan ng buwan ng Mayo hanggang Oktubre. Okay, so, alam niyo mga sangkay, ang nagpapalala po talaga ay climate change eh. Itong nangyayari kasi masyadong mainit na po ang temperatura ngayon. Masyadong mataas na po ang temperature ng ating mundo. Ang goal nga po ng mga eksperto, mapababa po yung temperature from 2 degrees Celsius to 1.3 or 1.5 degrees Celsius. Sa buong mundo yan, mga sangkay. Bago po dumating ang 2030. Kasi the more na umiinit ang panahon, yung tubig sa karagatan, mga sangkay, yung dagat, nag-evaporate po yan eh. Yung init niya, umaakyat. Doon po, mga sangkay, nabubuo yung mga bagyo. Eh kung mainit na po yung panahon, ibig sabihin, yung mga bagyo na mabubuo ay malala po. So, dumedepende kasi, mga sangkay, yung lakas ng bagyo sa init ng panahon. Halimbawa, hindi naman kainitan ng panahon, mga sangkay, tapos may nabuong bagyo, hindi po ganun ka-grabe hindi po ganun ka-devastating yung magiging effect niya. Pero mga sangkay, kung halimbawa sobrang init ang panahon, kasi ngayon may heat wave, no? Sa iba't ibang panig ng ating mundo, may heat wave. So, ibig sabihin, nakakabuo po ng mga extreme or mga delikadong bagyo. Ngayon, eto nga po ang balita, mga sangkay. Basahin po natin. Patinasa na mangha, 4 na bagyo ang pumapalibot sa Pilipinas. First time ito nangyari mula nang magsimula ang mga tala ng mga bagyo noong 1951. Oh, first time, mga sangkay. Nangyari sa ating planeta ito na magkakasunod, parada po ng mga bagyo. Sabi po dito, nagbahagi ang NASA ng larawan ng kuha ng EPIC Imager mula sa Discover Satellite na nagpapakita sa Pilipinas na napapalibutan ng 4 na bagyo. Ayon po dito, mga sangkay, 4 na bagyo ang sabay-sabay na umiikot sa Western Pacific Ocean noong November 2024. Ang unang pagkakataon mula nang magsimula ang mga tala noong 1951 na ganito karami ang bagyo na magkasabay sa naturang rehiyon sa buwan ng Nobyembre, ayon sa NASA na binanggit ang Japan Meteorological Agency. O yan, mga sangkay. NASA po yan, ha? Nagugulat po sila. First time po ito mangyayari, o first time po nangyari. Ako, mga sangkay, this is my opinion, since we are facing the devastating effect of climate change. Kung maalala niyo yung Yolanda, malala na po yun, mga sangkay, di ba? Yun ata ang pinakamalalang bagyo sa kasaysayan ng ating mundo. Isa sa pinakamalala. Ngayon, posibleng maulit po yan na maraming beses at maging very common dahil po sa climate change. Bagamat ayaw po natin mangyari yan, mga sangkay, pero as we can see, di ba? Nakikita po natin ang mga nabubuong bagyo. Pwede pong maulit yung mga kasinlakas po talaga ng Yolanda. Wag naman po sana yung lagi-lagi, no? Delikado po eh.
Kung ganung klaseng kalakas mga sangkay, talagang hindi ko alam kung bubuhayin pa tayo nun. Alam po natin kung ilan po ang mga pumanaw sa Tacloban nung nangyari yun. So, pag-pray po natin ng ating bansa maging ligtas sa mga ganitong klaseng weather events sa mga susunod na buwan. Kasi medyo kinakabahan din po ako sa mga nangyayari. Isipin nyo to mga sangkay, 4 po sunod-sunod. So, posible po talaga. Posibleng mangyari dahil po sa climate change. Ang climate change ang pinakaugat ng lahat. Itong global warming, mainit ang panahon, nabubuo po yung mga halimaw na bagyo. Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube, mga sangkay. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Magaganda po yung ginagawa nating content dito. Alright? So ako na po ay magpapaalam, mga sangkay. Hanggang sa muli. Mag-ingat po ang lahat. God bless everyone.